Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandahang inilalarawan na nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga Nineve laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Ang ganitong kahilingan ay hindi nagpapakita ng kakulangan ng Diyos, kundi ng kakulangan natin. Partikular na ang kakulangan sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay lumalago at nabubuo sa pagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang salita at pangako, lalo na sa mga panahon na tayo ay nahihirapan. Hindi nakadepende ang pananampalataya sa mga sagot ng Diyos sa ating mga hiling. Ang pananampalataya ay patuloy na lumalago kapag patuloy tayong nagtitiwala kahit na hindi nasasagot ang ating mga hiling at panalangin. Nagtitiwala tayo na kung hindi man ibigayan ng Diyos ang ating kahilingan, baka hindi pa panahon o kaya naman may ibang plano ang Diyos sa buhay natin na higit na mabuti kaysa hinihingi natin. Balikan ang mga alaala ng paglingap ng Diyos. Paalala na siya ay palaging nasa ating piling.